Father in heaven, give us your wisdom as we discuss with Pastor Ido with our lesson tonight to impart with our brothers and sisters and the kapaglaom and our friends who are continuously following the takna sa pagtuon. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name I pray, Amen. Ngayon mga igsunan, balik kita din sa atong tulungan ng takna sa pagtuon. Medyo na-delayed konti sa atong pagsugod sa atong pagtuki nini. We don't have the time to go back to Sunday and Monday kay ato naman kining na agian last Monday night. So akong hangyon si Pastor Elvin sa paghatag ka nato sa iyang mga takeaways sa inini nga mga specific topics. Pastor? So, dirita sa adlaw nga Martes, no? This is spiritual discernment. This spiritual discernment applied. So, sa ito pa, kanang espirituhano nato bitaw nga pagpanabot o giunsa nato na pag-apply. Now, in this case, atong makita nga si Paul na napriso siya. Nga sa iya nga pagkapriso, ang mga brethren nagpadala og usa ka delegado nga mobisita ni Apostol Paul nga gihinganlan ni siya og si Epaphroditus. Listen ni pag-pronounce magigsunan. Epaphroditus. Ipaadto nila og unsay gyud ang nakahimtang ni Apostol Paul. So ako makita di Pastor Roxy nga kanabang concern sila nga kay Paul ug unsa ning tawo kahimtang sa tao nga nagdala kanila sa mensahe, so concern sila. So ilang gipadala dito si Paul og kanang mudasig sa kang Paul og naghatag assurance si Paul nga Paul unsay imong panginahanglan niami dinhi Paul ayaw kabalaka nga kanang nakas ka prisuhan kay nakas sa mga pagampo, pero in return ato nakita diri nga na-surprise silang tanan Pastor Pido. Dako kay ilang pagka-surprise kay ang report nga gipaabot ni Epaphroditus na paingon sa ilaha lahi man sa ilang expectation. Ilang expectation siguro to nga si Paul nagkuan siya kanang naghangyo baka nga nanay lawyer on behalf sa iya nga mo fight sa iya nga kaso aron magawa siya. Pero all it was a reverse. Now, gitanaw ni sa itong lesson nga si Paul di ay sa iyang pagkapriso, wala niya gi-count ni nga kini nga pagkapriso nga kanang burden siya hang kaugalingon. It was even his privilege nga tuwa siya dito kay maka-witness gihapon siya dito sa sulod sa prisuhan, sa mga sundalo, sa mga bisita, o sa tanan nga naa sa iyang surrounding sa kauban niya po nga mga piniriso. So it return back nga ang ilang expectation nga si Paul, downhearted kayo si Paul, pero wala dahil si Apostle Paul. I-counted ni Apostle Paul nga his being imprisoned in Christ is a privilege and also another mission field nga makahimo siya og missionary work alang sa mga katawhan nga iyang na-encounter ditong lugar. In fact, kani siyang, asa ito binasiya mo sa discernment kanina? Kanang espirituhanon nga pagsabot. So, kato sa nga mga sitwasyon nga sumala sa gingon ni Pastor Salarda nga ang gibalik kanila sa ilang mensahero, ang ipacheck dito sa kulungan, totally different from what they expected, ano? So, sa itong lesson, ang word na gigamit sa itong author is kanang spiritual spiritual discernment. Kaya kani nga mga pagbungat ni Paul, dili siya ko it's not an ordinary thing. So, siguro, bisag ako po siguro mabutang sa kahimtang ni Paul, I don't know if kung makahunaw na pa ko sa pagbungat niya na, Pastor. I mean, honestly speaking. Yeah. So, unsa man ang nagpahatag kaniya o kanang gahom nga bisan taliwala sa kalisod nga iyang giatubang, pero nakahimo siya sa pagtanaw sa mga butang nga dili kay nato makita, Pastor. Yeah, that's true. I think this is what discernment is. Yes. Kay kaning ingon sa tong lesson namanggoy kuan kaning discernment versus kanang knowing or information ba.
say difference sa discernment, unsa po'y kaning discernment magud murag it's a higher form of kanang kahibalo. Yes. Unsa may sa imong panglantaw, unsa may ang spiritual striking discernment, ang spiritual discernment, Pastor, it is something you understand a certain event in your life nga nahitabo sa imo nga kinabuhi nga imong gitan-aw ni sa espirituhanon nga paglantaw nga imong na-interpret ni siya aligned in the will of God. Nga kanabang imong gitan-aw pero mo ingon man tanga, why I am in this condition? Na I'm a righteous person, nag-alagad ko si Ginoo. How come I ended up here in the prison cell? Di ba? Mo niya nitabo ni Paul. Pero in the spiritual discernment ni Paul, although wala ni gipangayo ni Paul nga mahitabo ni siya nga kinabuhi, pero niabot siya ang kinabuhi, so he resolved to reflect unsa ang anong nga gi-allow man ni Ginoo siyang kinabuhi. Now, ato makita si Paul sa iyang pag-adapt sa mao nga situation, diha ato makita ang iyang deep spiritual discernment guided by the Holy Spirit nga kalma gyapon siya sa mao nga panghitabo because he understood that God might have a mission for him diha sulod sa prisuhan. So, there is atong lesson. His spiritual discernment lead him to see his imprisonment as a good thing. Imagine. And indeed, it was right. Kaya nga no, while he was in prison, nag-witness siya dito sa mga piniriso nga nobody knows about Jesus Christ. So now, ang mga piniriso dito, bisan ibutang na to nga ngilahang kinabuhi na diha sa kangit-ngit kay mga piniriso gusto sila. Pero the Lord sent Paul to them nga bisan ang mga hopeless nga murag layo na sa kahayag, God has someone sender para nga mahimo nga moabot ang kahayag bisan pa ni atong mga piniriso, atong mga luog nga mga tao. And also tanaw nimo ang iyang direct environment, yang kauban ng mga piniriso. Sunod ang warden. So in fact atong nakita nga kining giingon ni Paul nga iyang nakita ang imprisonment is a good thing. Og imo ni nga imo ni siya nga makita nga mao nga sitwasyon, blessing kay ang warden nahimo nga na bautismuhan. And not only the warden, kundi ang tibuok yun niya nga panimalay. Right. So muna ang usa nato ka panglantaw. Then of course katupang mga gobernador, katupang ubang nga mga tao nga within his reach atong makita nga nakabot ni Paul, paabtan ni Paul sa mensahe sa kaluwasan. Meaning to say, ang pagsabwag niya, pag-appeal or pagsabwag sa mga balita, consistent siya. Yes, yes. Dili lamang sa panahon nga ayahay or wala sa kulungan. Yes. So, makita sa kwan, kung ako ang guard ni Paul, usa sa mga sundalo nga nagabantay kay Paul, tapos ang reason kung anong nakulong si Paul, tungod sa iyang witness. Pag-witness sa gospel. Yes. And then, makita nimo nga wala, bisan pa sa sulod sa kulungan, ang iyang 10 days of prayer man daron, di ba, Pastor? Yes. Di ba, mamani? Yes. Ang the unleashing ba of the Holy Spirit, wala ang effect sa iyang kay siyempre ang resulta mangod sa pag-outpour sa Holy Spirit sa tuwa kung ato lang yung pagadawato ng Holy Spirit by all means ma-transform mangod ta, Pastor, di ba? Yes. So this particular incident siyang kinabuhi nga bisan pa sa kanang untoward nga incident or circumstance nga naana si Paul, pero wala na siya nakapaapekto sa iyang katuyuan. Yes. So, muna yung giampo nga makita nato din sa Philippians 1:9 nga iyang ginaampo nga ang tanan nga magtotoo diha kang Kristo nga magtubo sila sa kahibalo og sa kaning espesyal nga klase nga pagkasabot, no? Kay tawag nimo nga discernment, knowledge, may grow in knowledge and all discernment. Okay. So, I agree with you nga when you speak of discernment, wala na siya ilain nga object nga point of reference.
Di ba, Pastor? Kasi ito ko mention kanina nga align siya Yes, will sa Ginoo. with dito sa kabubuton sa Ginoo o dito sa kamatuoran nga iyang ginasaysay. So dili ko mo sa Pastor kada for example ba ako gawali ko pero na hitabo sa akong kinabuhi nga hilabihan ka bugat kay nga wa na ko damha nga may tabo siya. Wala, di ko kasalig, Pastor, nga sa panahon nga moabot na, That's just true. ma-maintain ako. That's true. Dahil ako mo siya. So, meaning to say, it requires another level of understanding nga despite of that, nga katong imong gingon kanila, gingon mo kanina nga, gihimo na siya nga, gilantaw ni Paul siya ang panglantaw. Kaya, Pastor, sometimes kaning, ingon sila kaning suffering mo, this is a matter of choice ba? So, for example, nagsuffer ka. Pero imong gipili nga, musuffer pag yun ka, siyempre, musuffer yun ka. Yes. Okay, kaya ang ingon sila, ang suffering mo nasa mind, ang pain nasa body. Oh, so, kanang pain din, Yes. naging na siya. Pero ang suffering, pwede pa na nga, for example, na kay, gihuna-una nga nagsuffer ka, pero pwede ka makapili nga, Malipayon ka. malipayon ka. So, pwede nimo siya ma-change ang course ba sa imong panghuna-una. So, kung maabot ka sa anang level, nga dili siya ordinaryo nga panghuna-una, kaya nga mong si Mrs. White, Pastor, di ba, yung nabasa na to, nga atong karakter, di ba, matistingan panahon sa krisis. Tanan na to ang ginapang wali, tanan na to ang ginapang advice, tanan na to ang ginapang bungat nga alang sa Ginoo. Okay po na siya, pero kani daw siya matistingan kung maabot na ta sa panahon na kung sa tiin, ana ata sa Tinood nga crisis. tinuod nga crisis. So, kani kay Paul, dili ni siya ordinaryo nga crisis nga iyang giagian. Pero nagkamatngon siya og kanang pasalamat sa Ginoo og nahimo nga oportunidad nga mahimo siya nga witness. Kani siya, this is what we call spiritual discernment. Yeah. Yes. Kana mo good siya, Pastor, no? Both suffering o both pain in physical, mo ni actually ang naitabo ni Paul. Di ba? Kaya na siya sa prisuhan. So, Of course, naman ginang prisuhan. Then pagkasunod, kanang pain, kayo boss, gilatigo siya dito, gi Bartolina sila. So, dili basta-basta nagyan ni Paul. So, bugat ni suffering, plus physical pain ang iyahanga nagyan. But here, it is surprising nga kini gi-endure gyud ni siya ni Paul o kauban ni Silas o kauban siguro o siya ra baka panahon na ni na priso, igi-endure ni tanan ni Paul because ang iyang pagka priso, it was for the cause of Christ. Unya gi-count pagani ni Paul nga it was a privilege and it is an honor nga nahimo siyang takos nga disciple ni Jesus being able to become partakers of the suffering of Christ. So sa ato pa, ako nakita, Pastor Pido, kini di ay naay mga pagantos na to karon, naay mga kalisod mo abot na to, naay mga crisis o sa baka, murag, usay makita nga, gilutos mo ko sa ako ang igsuon sa pagalagad, or gilutos mo ko sa bisan kinsa. Pero kung gilutos ka sa imo nga pagalagad, it was an honor. It was a privilege. Yeah. Kay si Paul mo po ni iyang naagian nga sitwasyon. Pero kung gukton ta, Pastor Pido, ipapriso ta kay batita o kinaiya, ipapriso ta kay... That's another thing. Pero si Paul, iyang account niya That's the only ground. Kuan ni siya, it is an honor para sa Ginoo because I am doing a witness. Now, si Paul siyang pagkapriso, atong makita, bisan sa prisuhan siya, ang iyang witness, wa gyud mausab Pastor Rox. So, atong makita din nga si Apostle Paul, sa iyang response kay gipadalaman si Epaphroditus dito pagbalik dito sa sa Pilipay, na-surprise sila. Uy, na-encourage sila. Na-encourage sila kay ilang gi-expect nga si Paul, nagpakiluoy si Paul, tabangi ko ninyo din tagay ko ninyo suportan rin. But none of that, gipangayo ni Paul. Not even nga, nangingon siya nga, tabangin ko ninyo nga makagawas ko. Wala. Kay i-count niya nga, ang Ginoo, gipadala siya dito, kay na ay siya mission field dito, Pastilan. Lisod kay ni nga
Himtang Pastor Pido. Actually, nindot siya nga ko, ano? I mean, it's not just the theology of it, but more than that. The message ba nga that lies behind the kanabitang expression of Paul. Yes. I think that's the intention mga kaigsunan. Para sa kapastor, kaning discernment magod murag dili man niya tuwa. Yeah. No, kasi di ba ingong ka align imong kabubuton dito sa kabubuton sa Ginoo. So siyempre, the Lord will provide you the wisdom. Di ba ingon siya sa Proverbs nga the fear of the Lord. It's the beginning with 9:10, no? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yes. So ang spiritual discernment kang kani magong discernment applied wisdom magud ni. So kani nga wisdom the fear of the Lord is the beginning of wisdom man. So this is no kanang ordinary wisdom nga kanala bitaw ma-acquire na to through ordinary nga means ba or mga pamaagi sa pag-eskwela. Probably yes, pero it goes beyond that kay it connects to the supernatural. Kaya bitawng para pag akong balikan ti mga sulti. Wala na ko'y arang nga mahimo. Kabalo ko nga nakulong ko. Wala ko kabalo unsay may tabo sa kuha. Wala po ko kabalo kung makagawas ba ko dili-dili. Wala po ko kabalo kung i-treat ba ko sa mga sundalo nga maayo. Pero imong gi-surrender ang tanan diha sa kamot sa Ginoo. Di ba? Yes. You see that? Yes. Okay. So that's what we mean by the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yeah. So atong gitanaw nga ang spiritual discernment, mahimo rasad ni kung ikaw espirituhanon. Espirituhanon. Unya isadbit imong kaugalingon ngadto sa kaubuton sa Ginoo. So whatever circumstance mabot sa imong kinabuhi, niya imong tanaw ni imuhang doon na kayo mga personal reflection sa imong kinabuhi. So imong makita dinhi nga kini nga mga sitwasyon nga God allows this to happen nga mabot sa imong kinabuhi. God may have a purpose in your life. Diyan nga situation Correct, anong yeah, ginanaka. Si Paul wa man siya kasabot nga ni. So bisag unsay may tabo sa tuwa for as long as kanang gingon nimo sa atong lesson, bisag makita nato sa kinabuhi ni Paul, grounded diha siya sa gugma ug sa kabubuton sa Ginoo. Secure. Yeah, tanaw nimo unsay nahitaboan ning iyang pagapriso. Roman guards na convert not lang kundi ang whole family. Whole family. Whole family. Sunod, napadasig ang mga taga-Pilipay. So, muna ang resulta. So, dili lang nimo say makita ni siya, pero kung imo nang i-assist later on, imo nang matanaw nga God works in every situations sa ato nga kinabuhi. Di lang puta mag-aspire nga mapriso ta. Of course. Di lang puta na. Kaya kasi si Paul waman nag-aspire. So, buhat lang siya sa... Ikabuhat lang yun siya. Trabaho sa Ginoo. So niya, pagbuhat niya, God directed his path sa iyang kinabuhi. Paul, you need to be in prison. Kaya niya ay mga tao nga nagpaabot nimo dito sa prisuhan. So good to prove for there ba nga kani si Paul yan tinguha alang yun sa kayuhan sa pag-witness ra gyud. Pag-witness ra gyud. And kana bitaw maka-convert ka, pastor, sa mga tao nga na diha sa kulungan or gwardiya or whatever. That's something else. Yeah. Kaysa to baliman. Ang ma-convert ang nakulong man. Yes. Di ba? Yes. Pero in this case, it's totally... So, kaniyang pag-witness, kita gahimo mong tag 10 days of prayer, pastor? Yes. Ako nakita ba? Akong reflection nindot ni siya sa atong kwan, kanabit tong imong life, nakahimo bitaw siya nga mahimo nga inspiration sa imong fellow believers. Mahimong blessings. Mahimo siya nga blessing, especially nga nakaagi ka sa kalisod, ngailang ginauna nga murag dili na mo kaya, nga murag mo surrender ka na sa Ginoo, asa na mo gikuha imong hugot, pero kanang you are able to kanabit tong live a life that is worthy of kanang witnessing ba. So ang mga brethren, mga members, ang mga kauban mo sa iglesia, especially karon sa to nga 10 days of prayer, mahimo ka nga dalan sa kanang dugang nga kahayag alang nila ba. Kay si brother no, si sister nganong grabe man ang gagian nga 10 times man sa kalisod sa akong gagian, pero ang iyang sana kanang iyang
Yung faith. iyang faith ug ang makita nato siyang nawong kita magulanon man ta nga mas dako man na iyang giagian Pagsulay. nga pagsulay sa kinabuhi. So sa anang pangutana dili gid niyo malikayan nga ang imong pangutana may direct gid ngadto sa spirituhanon nga butang. As that's why mo ni siyang nabitay pangutana nga ang usab ka intelligent nga tawo, is it possible nga ang a person be intelligent yet lack spiritual discernment? That's true. So That's di ba Pastor? Dagang ko kahibalo. Grabe ko mo kanang mo memorize og mga teksto sa Biblia. Although I'm not saying mali po na siya, pero it's possible kung unsa pa nga butang kailangan masulod na ako sa kaong panguna-una, mabutang na ako. Grabe kay ko ka-intelihente pero kulang po sa gitawag nga kaning spiritual discernment. So, it answers your point kanina nga. It connects ba? Not answers but it still connects to the point nga imong gi-mention kanina. So, spiritual discernment, wala na ilain nga point of reference. Di ba, Pastor? So, it's really, so, it's really missional. Yes. It's really more about witnessing. Yeah. So, importante yun na doon na tayo spiritual discernment, Pastor. Kay usahay na yung mga kanang spiritual nga kanang impression sa atoa nya dili na to ma-discern bitaw. So murag sayang ba kayo ba nga ang Holy Spirit nag-impress sa atoa pero because we lack of spiritual discernment we were not able to pick up the guidance of the Lord sa ato nga kinabuhi. Sometimes leadership. Yeah. Na yung mga crisis nga panghitabo. Then how do we acquire spiritual discernment in seeing things bitaw nga dili makita sa ordinary way? Yes. Kay ikaw, Pastor, nakagiman siya kag president twice or dagan nga mga directorship na ubay-ubay na nga imong nagian. I think nagian mo ni siya nga mga experience nga usay mo rabitag naabot lang si mga na uy murag mauday na ang solusyon. I remember ko ingon bitaw nimo nga kung wala ka ni hawa, asa to katong nakakita ka gaway. Ana ito'y, ito yung mga ibistaan ba? Pero that to me is discernment eh. Di ba, karami daw nakuno na kang, dili kay ko mo, I think I choose silence over this. Kay akong nakita nga kung magsigi ko og ka ng tubag-tubag po siya ha, basig musamot pa. Yes, that's true. So I'd rather choose, bisag unsa na lang, okay lang kung bisag unsa na lang na istorya sa kuha, kaysa magsige kong tubag siya niya, mag-worse pang problem. So if you're able to see that to me is discernment. Yeah. Ang spiritual discernment, mga good pastor, additionally, kana bang, as you face any situations in life, sa kuha, then, siguro makayong ka nga, murag lisod man ni siya. Pero kanunay bitaw ka nga murag nag-contact bitaw si Ginoo. Murag istorya kasi mong nahuna diya si Ginoo. And God will just simply inspire you, will just give you His direction nga, this is what you are going to do. So, kada bang, at any moment, mura ba ka o kanunay bitaw ka nga nagpaminaw sa working sa Holy Spirit, di ba na tayo gingon, listening to the still small voice. So, yeah. So, ingon na ang atong makita nga ang spiritual discernment i-guide si Ginoo sa atua in times of a situation unya we come to the Lord tagaan ta niya og spiritual wisdom nga we will be able to overcome in that situation. Usay sa ako mayroon ni Berlang usay mahanumduman kanang pagpili pastor election. Yes. Ang mga dag spiritual discernment. Pero na tayo fix nga tao sa atong mind. Di ba? Nya atong suportahan yun. Kanang irali na to. Pero nangaytag sa Ginoo nga tagaan tagkaalam. Oh, yes. Pero naguna na tong una-una. So I think it's something we need to grow more maturely sa ana siyang level kay basig namura bitog nanigurado ta sa tong galingon nga ang pagsalig ba nga instead nga we'll give it everything to God and see where He is leading us pero manigurado ta kay it feels good ba
kasi when we do this, murag makahatag siya kanang kaayo nga pagbati sa tong kagalingon. But of course, tawhanon naman kita, Pastor, di ba? Yes, Naman tayo mga that's true. kakulangon. Pero I think that's why our lesson usually telling us nga, di ba, ingon si Paul nga, that you may grow in knowledge and discernment. So, meaning to say, in all circumstances, in crisis, bisan ka na bitang wala na mabilin sa imuha, itugyan na gid nimong tanan. Sige, I think that what it means by this Maybe I percentage. can say that ang total niya na Yeah. spiritual maturity. Yes, Yeah. spiritual maturity. And it's a process. Yes. Yeah. So, we grow slowly, pero kung steady lang po siya, Oh. okay na po kayo. Okay, actually, maila manimuni nga, kini siya may spiritual discernment, kini siya spiritual na nagyod, isakto nagyod siya sa spiritual maturity, kaya siya ang pag-deal sa mga situations, kuhan kayo siya, maingon na to ba nga, kanang bitaw, ang iyahang mga move, bitaw maingon na to nga, Towards the unity. o murag unity or peaceful kayo, calm kayo. O niya ba ka nang dili bitaw conflicting kayo nga mga una-una. So, ato makita nga, bisan kita no, kauban na ito mga pastor, makiingon ta nga, kini siya, imi na mong asno, makiingon ta nga, kini si pastor, panag yun niya, naanag yun siya, kanang full na yun iyang spiritual maturity. Kini si pastor, murag kulang pag yun ni siya. Murag kwan pa. Oh, layo pa, murag layo pa. So, tanaw, tawhanon lang na siya nga panglantaw hinoon. Pero, it may be true also somehow. So, muna nga, diri atong makita nga spiritual discernment is very important because when we have that, it means we grow in the totality sa ato ang spiritual maturity. Okay. I think that kaning next nga Wednesday, that will answer the point Yeah, okay, for okay, that, no? okay. Kaning Wednesday. Okay. Usainin tayo sa Wednesday, Pastor? Gospel fruit. Oh, see? So, mo tayo mong gingon kanina nga, mo ni mo basihan, kaning fruit. Okay, for example, ang meaning sa gospel fruit, sige, purpose, o kanang, of course, kanang mga butang nga makahatag og, himaya sa Ginoo. So, diri, ingon si Paul sa Philippians 1:11, naghisgot si Paul sa mga magtotoo. Kay mo mong ang address, no, kani mga taga Philippi. Ingon siyang believers being filled with the fruits of righteousness. Okay. Grabe, no, kanang bunga sa Pagkamatarong. I think this aligns with Galatians Yes, chapter yes, 5, no? yes. Kanang fruit of the Holy Spirit. Spirit. So, kaning fruits of righteousness, dili gyapon ni ato So, di ba, katong spiritual discernment, dili po to ato Yes. So, Gift gyapon to gift siya. gyapon to siya, pero maangko na to. Mo na ipinakaninto tani. So, kaning fruits of righteousness, dili ni ato pero posible nga mahitabo sa tuwa. Di ba, Pastor? That's true. Bisag mga mahitabo ni siya sa tuwa, pero dili po ta kaingon nga ako ani. Kay kaning Galatians 5, of course, klaro mo na diha nga, ba man ni bunga sa The fruit of the Holy Spirit. bunga sa buhat sa Holy Spirit sa kanato. Okay, so Pastor, yes. So, kung ato nang imagine nun, nga while Paul was preaching sa word sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo gamhanan. Yes. Kunya ang iyang pulong gamhanan man, di ba gingon maganina nga iyang pulong sino sama sa duhay sulab. Nga mudulot sa mga sa atong kasing-kasing pinakuyok ang bahin sa atong lawas. So dunay gahom, unya ang gahom sa Ginoo nga mutuhop sa kinabuhi sa tao, ang resulta na pasurpido, transform life. Unya, magbunga na siya og righteousness. So it means nga, ako wala ko'y righteousness akong kaugalingon. Correct. Kaya ang word sa Ginoo nga giwali, nga akong gidawat sa akong kinabuhi, mooto siya ang naghimo og matarong sa ako nga kinabuhi. So, pinaagi sa Word of God, ang akong kinabuhi, nagkinabuhi nga matarong. So, it is the fruit. So, ang righteousness nga akong gikinabuhian karon is resulta sa ako nga acceptance sa pulong sa Ginoo, may acceptance of Jesus sa akong kinabuhi. Then now, Jesus reflects in my life. Tama, no? Okay. Ako na Pastor, kanina bitang uban nga story sa conversion, kaning conversion story.
nabitaw yung mga ubang butang nga nakita nila sa ilang silingan, sa ilang, Yes, yes, sir. sa ilang kauban sa trabaho, nga nakapa-inspire sa ilaha ba? Unya, mao to ang nagdala sa ilaha sa although sa process sa time, sa pagdawat niyang Ginoo Kristo nga ilang personal nga manluluwas. Yes. So I agree with you nga kanailang nakita nga mayong buhat sa katao siguro by way of witnessing sa pagtabang nila or unsa man nga buhat naghatod nila ba sa dili dito silang kaugalingon. Di ba kay kung ilahato dito to mo Honor. mo balik dito mo banda dito sila pero dili it goes somewhere higher than the person nga ni Yes, exactly. yeah nga ni anak nga butang. Yeah. So anything that you show good as covered by the what we so called the fruit Righteousness of God. righteousness of God or the fruits of the Holy Spirit, imposible sa katao nga ma-inspire siya na nga dili ang yang hununa dili mo kanang bitawng sana immanence o kanang sana usa transcendence ya kanang mo transcend ba mo transcend sa higher reality kay kanang ikaw kuan man ka kanang reality man ka nga pero but he has to go beyond that reality and is moving towards the spiritual realm and then dito ginabuyan sa Ginoo kay mag-isgot mo ko kag spiritual level wa may lain nga being nga mo manunduman diya Ginoo ra man gyud. Yes. So I believe that's why this one is really important. Yeah. When example, kung naghimo ko og matarong, unya si Jesus na reflect sa akong kinabuhi, katong mga silingan ako, dili to sila mo believe sa kuha. Ang ilahang biliban, ang Ginoo nga akong gilagaran. Okay. So kung ma-convert sila, example, mag-Adventist ko, example lang. Mag-Adventist ko, dili kay mag-Adventist ko kay si Pastor Salarda Adventist. No. Kung dili, mag-Adventist ko, kay ang Ginoo nga gialagaran ni Pastor Salarda, nag-usab siya ang kinabuhi. Gusto ko nga, that's the situation. gusto ko nga masama siya ang correct. pagkinabuhi. Ingon ana siya ang epekto. Dili kay mura og ako mo'y hinungdan nga na-convert siya. No. It is God through me nga nakita ang ako ang mayo baka nga kinaiya nga na-convert ang mga tao. So, inani ang kuan si Ginoo nga kung ang iyang mga katawhan mo ni iyang buhaton nga ilang kinabuhi maghimong kahayag sa mga katawhan ang mga tao muduol naturally ngadto si Ginoo kana bang automatic ba nga nahayagan sila so kung nahayagan sila muadto sila dito sa kahayag so ingon na ang makita nako nga illustration so kung mahimo tang giingon rin sa itong lesson, kung mahimo tang fruit sa gospel, nahimo ka nga That's right. asir sa kaluwasan sa ubang mga tao, paingon dito sa Ginoo. That's why I think sa ato po nga balik-balik na ako ng 10 days of prayer. Amo na pinaka-essence sa 10 days of prayer. Yes. Kaya kining the outpouring ba sa outpouring sa presence sa Holy Spirit sa itong kinabuhi. Very important siya kay dili mo ka witness. Pag dili na to madawat ang presence. Holy Spirit. Yeah, you can't witness. Pwede ka nga nakay kahibalo about sa Holy Spirit. Master nimo ang trabaho sa Holy Spirit. Mga bersikulo or sa pana or bisag sa Trinity or what. Pero wala tay wala nahitabo nga transformation sa tong life. That's why ang title sa itong 10 Days of Prayer kanang Unleashed. Unleashed. So, i-describe kung giun sa Holy Spirit, giun sa mga pagtulunan kaniadto, bisan sa ilang panahon sa ilang pagduwa-duwa, pero tungod sa ilang pagdawat ng Ginoo Kristo, na hinumduman nila si Ginoo Kristo, before siya nasaka sa langit, nakakon sila ba? Dito sila nagsugod sa pagampo mga membro sa iglesia kaniadto. So the thing is kaning actions man God, of course kabalo man ta pastor ng kaning actions would reveal character. That's why this character nga makita sa tuwa dili gyapon na tuwa ni.
Yeah, mo na. So very very important nga align ta sa will sa Ginoo bisan pa sa atong kakulangon. So ang Ginoo di gid magpabaya ka nato nga maningkamot gyud siya nga sa hinay-hinay nga pamaagi unsa man na later on nga mahimo gyud ta nga kanang nindot gyud nga kanang witnessing Yes. agent ba for him. Kay mamayang katuyuan. Yes. So kay Pastor, so Yes. ano ba kay last nga nga Yes, walang kadutang? siguro yun mga kigsuna, no? Mga kapaglawom, nga ang nga kining lesson na to, like kining gospel fruit, Yeah. kita nga makadawat sa gospel na ang righteousness ni Jesus nahatag sa tuwa. Itawag na to nag-imputed or Imputed. imparted righteousness na abot sa tuwa. Kanya pag-abot sa tuwa, nahimo tang matarong tungod ni Christ. Di kabiran ta sa iyang kabiran proof ta. So, righteousness. atong pagka-sinners na nakabiran sa righteousness si Jesus. So, ang mga tao makakita sa righteousness si Jesus atong kinabuhi. Kunya, pinaagi na niya na maasir sila ngadto sa pagduol sa Ginoo. That's the only way. No, mura gyud na siya. So we cannot claim of our righteousness the righteousness of Christ. Kay kung kita lang, ambot lang ka. So lisod gyud kayo. Correct. So you cannot witness for him unless maanaa ka nako or kanimo ang presensya sa Balang Espiritu. Yes. Anyway, so nindot kay itong lesson, Pastor, no? So salamat sa imong mga input, Pastor, nga at least nakakambya-kambya po ta ginagmay din sa itong pagtukoy sa itong lesson. Kay atong ginauna din po tayo makabalik karong gabi na. But thank God nga at least sa akong paminaw, I don't know kung dili lamang sila siguro na-inspire. Bisag kita, Pastor, di ba? Yes, yes, sure. Usay, matingala biya po ni Pastor Salarda nga apil po mi sa inspired mga kaigsunan sa among gina-yaw-yaw din. Pagkahuman na Pagkahuman ba? Magagahimo mo good mig reflection, sa gahimo mig assessment, paghuman sa pagtuon sa atong lesson. Kay na mga butang usahay nga wala mo nagiplano ginuuna pero mo gawas siya ba? Yes. So I think I would consider that one as probably spiritual discernment, Pastor. Yes. Okay. So, Impression of the Holy Spirit. impression of the Holy Spirit. I love that one. So thank you mga kagsunan sa inyong pagsunod sa atong talumanon takna sa pagtuon. Padayon mo pagsunod no sa atong ginahimong 10 days of prayer. Kumana ni? Wala ta karon. Actually morning round ta ni siya. Okay. Morning lang but tomorrow aduna tay one session sa hapon. Oh yes. Pero the rest morning ra gyud. Pero abi ko humana to gina-on air siya matag gabi. Live karon. ang kanina. Kanang buntag. Ang kaninang buntag karon ni live. Yeah. Okay. I'm sorry for that. Thank you, Sir Andrew, for that correction. So, sundan ninyo mga kaigsunan, so i-live. So, muna na yung atong murag series na to sa matagabi. 14 days. Yeah, 14 days. So, atangin na mga kaigsunan kay nindot kay actually ang mga mensahe sa atong materials, no? Material na itong agikan sa GC, sa nagalangtob sa kaning 10 days of prayers. Okay? So, prayer, Pastor? Okay. Lord, we thank you for the discussion that we have sa lesson namo sa Martes o sa Merkulis. Yes, And we Lord. pray that everything that we have discussed, we shared with Pastor Pido, it can help us all together to grow in our spiritual life, to become mature. And give us always, the Lord, your spiritual discernment so that in whatever situation we have, we can do the right thing that would always be aligned to your will. Thank you for blessing us tonight. And as we also watch for the first presentation tonight of the 10 days of prayer, we will all be blessed. In Jesus' name I pray. Amen.